Magandang araw mga kabopols. Alam mo ba na habang abala ang mundo sa mga balita sa iba't ibang bahagi ng mundo, Iran, Israel, Amerika, Ukraine o Russia, may isang digmaan at tahimik na kumikitil ng libo-libong buhay ngunit halos walang pumapansin. Ito ang civil war sa Sudan. Libo-libong patay, milyon-milyong lumikas at isang bansa na unti-unting gumuguho. At kung hindi mo pa ito naririnig, hindi dahil maliit ang problema, kundi dahil hindi ito masyadong pinapansin. Tara mga kabopols, silipin natin ang civil war sa Sudan ngayon. Ang Sudan ay isang bansa sa hilagang Africa, nasa ibaba ng Egypt at malapit lang din sa Saudi. Noong 2023, sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang grupo. Sa isang panig ay ang Sudanese Armed Forces o SAF na pinamumunuan ni Abdel Fattah al-Burhan. Sila ang tinuturing na opisyal na militar ng Sudan at formal na kumakatawan sa gobyerno. Sa kabilang dako naman ay ang Rapid Support Forces o RSF, isang paramilitary group, parang isang private army na may basbas ng gobyerno. Ito ay pinamumunuan ni Mohamed Hamdan Dagalo na kilala rin bilang Hemedti. Ang SAF at RSF ay dating magkaalyado, pero nang magkaroon ng agawan sa kapangyarihan kung sino ang tunay na mamumuno sa bansa, nagkawatak-watak sila at doon nagsimula ang digmaan. Para mas maintindihan ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng Sudan. Tulad ng maraming bansa sa Africa, matagal nang may isyu sa politika at gobyerno ang Sudan, tulad ng madalas na kudeta, mahihinang institusyon at pakikipaglaban sa kapangyarihan ng mga elite o mayayamang iilan. Kaya noong 2019, napatalsik ang matagal ng diktador na si Omar al-Bashir matapos ang malawakang protesta na pinangunahan ni Burhan at Hemedti. Akala ng marami ito na ang simula ng demokrasya, pero ang nangyari, pinalitan lang ng ibang makapangyarihang grupo ang kontrol. At noong 2023, sumabog ang tensyon sa pagitan ng dalawang armadong puwersa dahil sa usapin kung sino ang may kontrol sa militar at gobyerno. Hindi ito simpleng labanan ng mga sundalo, mga sibilyan ang pinakaapektado. May mga ulat na malawakang patayan ng mga sibilyan, looting at sexual violence. Nasira ang mga ospital, paaralan at mga infrastruktura. Ayon sa mga international reports, milyon-milyong katao ang napilitang lumikas. Ito ay isa sa pinakamalaking humanitarian crisis sa mundo ngayon. Sa ilang lugar tulad ng Darfur, bumabalik ang alaala ng nakaraang genocide kung saan libo-libo ang pinatay noong early 2000. At ang mas masakit, kulang ang tulong, kulang ang pansin at kulang ang atensyon. Ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit hindi mo ito nababasa o naririnig? Bakit hindi ito kasing ingay ng ibang digmaan? May mga posibleng dahilan. Una sa lahat, walang direktang interes ang malalaking bansa. Aminin na natin, ang mga kanluraning bansa tulad ng Amerika o ang mga bansa sa Europa ay hindi direktang apektado ng civil war sa Sudan. Ano man ang nangyayari sa Sudan, hindi masyadong naapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya, seguridad o politika. May pagtulong din naman ang mga malalaking bansa, ngunit hindi kasing laki kumpara sa ibang digmaan. Mga halimbawa na kanilang pagtulong ay humanitarian aid, tulong medikal, pagkain, at diplomatic pressure tulad ng pagdidemand ng ceasefire. Ngunit ang mga ayudang ito ay walang kinalaman sa malawakang tulong militar o pagpapadala ng armas. Isa pang dahilan ay mas komplikado ang kaguluhan sa Sudan, kaya mas mahirap ipaliwanag ng media. Ang kaguluhan sa Sudan ay hindi lang kwento ng masama laban sa mabait. Ang parehong panig ay may aligasyon ng pang-aabuso. Isa pa ay ang magkalaban ay parehong galing sa loob ng gobyerno. Tipong dating magkaalyado na ngayon ay nag-aagawan sa posisyon. Nakakadagdag din sa komplikasyon ay ang pagiging sangkot ng dalawang malaking bansa sa gitnang silangan tulad ng Saudi at UAE at ang kanilang di umano'y interes sa ginto ng Sudan. Ang mga komplikasyong ito ang nagpapahirap sa media upang iulat at maintindihan ng ordinaryong tao. Hindi ito madaling gawa ng headline story, kaya natatabunan ito ng ibang global issues tulad ng Ukraine versus Russia, Israel versus Iran versus Hamas at iba pa. Sa madaling salita, hindi lahat ng krisis ay nagiging headline kahit gaano pa ito kalala.
Ang digmaan sa Sudan ay paalala na ang mundo ay hindi lang umiikot sa mga balitang nakikita natin araw-araw. Ang trahedya sa Sudan ay isa lamang sa maraming kaguluhan sa mundo na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Walang kamera, walang spotlight, walang trending hashtag. Pero para sa mga taong nandoon, ito ang kanilang realidad araw-araw. Kayo ba mga kabopols, ngayon nyo lang ba narinig tong issue na to? Mag-comment kayo sa baba, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.